try na po ako mag-create ng ano, start na po natin. Ayan po, nakapag-create na siya ng mga name, username, type. Ayan po, start. Try po ulit natin. Russell, username Ras, password yehey. Yung type po niya gawin rin natin administrator. Data has been saved in the database. So, reload po natin. Ayan po, lumabas na yung Russell Ras administrator. Try po natin delete. Tapos reload. Ayan, wala na po. So, try po natin i-click tong Hoy. Ayan po, yung Hoy. Gawin po natin siyang username is HH username. Tapos yung password po yehey na malalaki. Tapos yung sa type po is gawin nating stop. So, try po natin i-reload. I-update pala. So, reload. Yan po, naging stop na po yan. So, HH na rin po yung username. So, ito po yung flow ng code. Yung flow ng code. So, pong unang private sub button create click. Ayan po yung para para makapag-create ng new data sa database. Ayan po, text password. Yung text password, ayun po yung name ng text box. Ayan, yung combo CBO type, yun po yung name ng combo box. Text name, name po yan nung siya po yung name nung ito po itong unang text box, name na text box. Tapos username. Ito pong button load, ito po yung pang reload po ng na button para po makita yung mga panibagong nadagdag or na delete or na update. Button update yun po yung pag may i-edit kayo sa mga data sa database. Pwede nyo po siyang i-update. Idadagdag kayo or babaguhin. Delete and pang delete lang po, pantanggal ng mga data sa database. So ito pong DGT list double click. Ayan po yung para diyan po ma-show yung value ng mga data sa database. Tapos dito po sa modules, ito po yung mga methods na galing kay doc. Ito po itong public sub create, pang create ng database na nakakonect po sa may SQL. Tapos ito pong holds the data. Ito pong may mga comment na din naman po yan. Ito po yung pang reload, retrieving code. Ito po yung updating the data, pang update din na nakakonect po lahat sa SQL. Now naman po, try po nating tignan yung mga nalagay natin. Check po ulit natin. Ito po yan. Try po natin tignan sa SAMP shell. Try po natin yung SAMP shell. MySQL. SQL root show databases. Yan po. Tapos use DB users. Kasi nito po nakalagay yung mga natin. Yan na. Paggamit na po. Show tables. Show tables. Select from users. Makikita po dito yung mga inedit, inadd, tsaka in-update na po doon sa Visual Studio na data. Yan po, konektado na po siya sa SQL. Yan po, maraming salamat.